Hello, Ari. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Aries. Kunin lamang po natin ang nakarelate tayo, ang mensahe na nakarelate tayo. Tapon natin yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. So, ulit natin. Ang dami nila. Oh, sticky. Pero naniniwala ako merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, sa deck na yan, o sa deck na ito. Lalo na dito dahil ito ay Oracle card, universal ang mensahe nito. So, subscribe naman po kayo para mabutan nyo ang next na pag-upload ng reading, lalo na kung hindi kayo nakarelate dito. Okay, ano itong parang nag-hold down sa'yo? Merong isang thought, idea na hindi pa matapos-tapos, Aris, hindi pa magawa ng paraan, hindi pa nakakalaya sa isang sitwasyon na parang bumabagabag or mabigat sa ulo mo. Mabigat sa isip, mabigat sa diwa mo, at hindi pa fully nakaka-recover from there. Hindi pa siya fully na iwawaksi. Yan ang energy na yan. Stuck in your head about a certain situation. Pwedeng a betrayal. Pwedeng sinaksak ka, binackstab ka ng, I don't know, ng friend mo and nababagabag ka sa thought na yan. Tatabi ko muna ang iyong core energy. Mapuputol siya sa frame. I-explore natin ang sorry na kung naputol sa frame. Hindi kasi cash. Explore natin ang narrative na yan ng Ten of Swords na reversed. Hindi pa fully nakaka-move on, hindi pa fully nakakapag-decide, pero may pag-alis na magaganap. At kung mapagdesisyonan mo mang umalis na sa relationship na ito, doesn't matter kung work relationship o romantic relationship, magiging positibo ang takbo ng mga bagay-bagay. Kahit pa mayroong pagpadalos-dalos na energy akong napipick up sa collective this December, marami sa inyo ang nakakuha nito kasi positive ang turn of events. May nasaktan pero maraming babangon muli at mariredeem ang kanilang sarili. Ito ay pag-alis. Ingat ka na sa pag-alis mo, ikaw ay may excess baggage. Pag-alis at pag-venture into something na tingin mong mas makakapagpalaya sa iyo. Meron ka pang hindi mapagdedesisyonan this month, pero I feel like yung pag-alis mo, it's more of pagtakas. Tatakas si Ari sa mga, ewan ko, responsibilidad ba? Sana hindi naman. Tatakas si Ari sa isang sitwasyon na parang buwabagabag sa kanya. Halos lahat nakuha itong card na ito. Seven of Wands. I am good enough to be here. I will try to prove mo yung sarili mo. Ipoprove mo na karapat dapat ka magstay. Ipoprove mo na karapat dapat sa'yo ang, you earned it. Karapat dapat sa'yo yung dapat ibigay sa'yo. I don't know, 13th month pay ba yan? Pwede kasing work relationship yan yung aalisan mo. Hindi ka pa makapag-decide, at least in the beginning of December. Pero once na umalis ka na, magiging positibo na ang takbo ng mga bagay-bagay. Hindi pa siya fully mako-close kasi meron ka pa kailangan patunayan. Hindi ko alam kung kukunin mo yung back pay mo at makikipagtalo ka pa for that back pay. Pwedeng ganon. Pero ilalaban mo siya. Aris ka pa naman din, very palakas ang iyong paninindigan at action-oriented ka. Five of Pentacles, pwedeng ginost ka, I don't know, ginost ka ng employer mo, ginost ka ng isang lover, you are left alone in the cold. Pwede kasi na may project kayo, tas this December yung culminating event, or parang i-showcase nyo siya this December, pero for some reason, hindi ka tinulungan, or binackstab ka ng mga katrabaho mo, pwede naman na ikaw lang lahat gumawa ng work, tapos ang ending ay iwan ka lang to present. Ay, very very common. Kung romantic naman yan, pwedeng ikaw ay i-ghost ng lover mo, o kaya pwedeng may anak kayo, tapos ilalaban mo yung custody ng bata. Bumabagabag sa'yo matagal na kung anong gagawin mo dito sa relationship na to. Doesn't matter kung work relationship o love relationship. Ilalaban mo siya at matagal ka nang binabagabag ng hindi magandang trato sa'yo. Ayun no, alam mo yung nasa relasyon ka pero parang wala ka sa relasyon.
nasa relationship ka pero you feel so alone. You feel so alone in this partnership that's supposed to be a partnership. And so, pwede din kasi na hindi ka makapagdesisyon sa pag-alis, hindi ka makapagdesisyon when it comes to expressing your truth, expressing your, siguro hindi, yung iba sa inyo hindi ugali na i-express yung nararamdaman niya, hindi ugali na ipakita na may kahinaan ka rin, hindi ugali na magpakita ng vulnerable side. And as a result, dahil hindi ka ganun ka-expressive of your kung ano kung saan ka nahihirapan, mas prone na ano ka tuloy, na abuso or hindi ka tinatrato ng tama. On the road to healing, pwedeng yung iba sa inyo sa sobrang sakit ng ginawa sa inyo, ano ka, parang na-anxious ka, um, na-anxious ka at parang, alam mo yung highly functional na depressive, ganun. Highly functional anxiety, high functioning anxiety. Parang yung iba sa inyo merong ganun. Hindi halata, hindi nahalata ng ibang tao na may pinagdadaanan kayo. Hindi nyo rin pinapahalata. Hindi nyo rin ine-express. And so, nahihirapan ka na parang aligaga yung energies na pumapalibot sa iyo. At parang tahimik ka lang. Hindi yung usual self mo kapag may celebration. Pwede din naman na hindi ka napapansin mo sa sarili mo na hindi ka as vibrant, as jolly, as parang out there as before. Probably because meron kang pinagdadaanan na hindi mo ma-express ng maayos. Pwede din naman na hindi ka makapag-desisyon whether you would aamin ka. Hindi ka, alam mo yung matapang ka Aris, pero may isang bagay na hindi ka magkaroon ng lakas ng loob. Kumbaga, nag-chicken out ka na humihina ang loob mo pagdating sa pag-express ng isang bagay. Pwedeng pag-amin ng nararamdaman at itong pag-amin na ito ang bumabagabag sa'yo for the longest time. Pwedeng in the past, naiwan ka ng lover mo or na-reject ka, na very unusual yun sa'yo, at dahil na-reject ka ngayon, natatakot ka ngayon na mag-express kung ano yung saloobin mo kasi baka hindi siya mag-work out or baka hindi siya yung outcome nun ay hindi siya yung ini-expect mo na outcome. Wow! Ten of Pentacles. Kung hindi ka papalarin sa sa career, papalarin ka sa ay, kung hindi ka papalarin sa love life, papalarin ka sa career. Kasi Ten of Pentacles to, kung ano yung paglalaban mo pagdating sa career, mapagtatagumpayan mo yun at makukuha mo, kung back pay nga yan, makukuha mo yung back pay mo. Kung salary, ano yan, increase, makukuha mo siya. Um, may kaperahan. Uy, may pagbabago na darating. Itong pag-iwan sa'yo ng isang tao ang magkukos ng parang magpropropel para mag-heal ka eventually. At siya din naman ang magkukos ng pagbabago sa iyong buhay. Tingnan mo, nakatingin siya doon sa flowers na nag-wilt na. Parang ready ka na naiwan yung isang bagay na hindi na talaga nagpo-flourish, hindi na yumayabong. Pwede kasi na ikaw din yun na hindi na nagpo-flourish sa current role mo. So, dahil hindi na nagpo-flourish yun, gagawa ka na ng paraan para baguhin na yung sitwasyon mo. Lalo na December, end of the year, marami siguro tayong expectations during the start of 2025. And towards the end of the year, hindi na-achieve or hindi na-commit itong expectations na ito. And so, maggagawa na tayo ng ways para baguhin yun towards 2026. Kung 2025, ikaw ay iniwanan, ikaw ay ginost, o ikaw ay parang iniwan ng mag-isa, iniwan sa isang proyekto, hindi ka tinulungan, pwedeng aalis ka na, gagawa na ng pagbabago, at kung ano man ang iyong ilalaban, ikaw makakamit mo yung parang financial stability coming out of there. Pwede kasi na na ilalaban mo yung contribution mo sa isang project. At sa paglaban mong iyon, parang marirecognize din nung iba na ikaw talaga ay napag-iwanan at ikaw ay parang deserve mo na mabigyan ng bonus, kumbaga. Yun. Aalis, may pagbabago, medyo aligaga pa, hindi pa sure kung paano sisimulan.
medyo masakit pa sa ulo ang mga ganap at parang nahihirapan ka pa tanggapin o lunukin ang pride mo o lunukin na iniwan ka talaga, mahihirapan ka magdesisyon when it comes to expressing your truth or expressing your vulnerability, expressing your emotions. Pero at the end of it all, gitnang-gitna ng reading mo, there's a positive, parang pwedeng new outlook kasi nga may magbabago, new outlook in life, positive outlook in life, pwedeng positive blessings. Wala namang negative blessings eh. So may blessings na parating. Pwedeng hindi ka magse-celebrate or you would feel lonely or alone this Christmas, malamig ang Pasko, pero it seems like may trade-off naman yon, may kapalit na something na maganda. Hindi ka forever lugmok o hindi ka forever nandyan lang. Ang challenge sa'yo ay make this upright, calm, collected, being on the road to healing and hope. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Pwede kasing nawawalan ka ng pag-asa kasi yung visa mo hindi pa rin dumadating. Nawawalan ka ng pag-asa kasi parang hindi ka na naalala ng taong dapat maalala ka. Pero ang maganda nun ay you will put up a good fight. Hindi ka susuko na ipaglaban kung ano yung karapatan mo. At ito ang in turn magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Hindi ko alam when it comes to what kind of pagbabago this is. Pero ang nakikita ko is, kung halimbawa swerte ka nga sa love situation, may aamin sa'yo, kikiligin ka. Um, kung malas ka sa career, swerte ka sa pag-ibig. Swerte sa pag-ibig, malas sa career. Pwedeng ganun. So, yun. May magbabago eh sa buhay mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa kasi may magbabago. Ano ang mensahe mo para kay Aris? Mensahe para sa ating Ari. Uy, dalawa. Sige na nga, kunin natin yung dalawa. Navigate with flow and focus. Okay. Find your flow. Itong navigate with flow, ano yung mga bagay na parang medyo nawala yung mojo mo eh. Nung siguro nalaman mo na hindi mo makukuha yung bonus mo or iniwan ka ng ibang tao, how can you get back to that flow? How can you paano ka makakabalik dun sa dating Aris na um, enthusiastic or go-getter sa gusto niya? Kasi merong iba sa inyo siguro sinukuan na ayaw nang lumaban. So, paano ka babalik dun sa old self mo na palaban at you're standing up for yourself. So, navigate with flow. Kung ano yung bato sa iyo ni universe, be open, maging bukas ka para i-address at pagkatiwalaan mo yung sarili mo na kaya mong i-navigate yun with ease. Ito namang focus, huwag kang susuko. Halimbawa, meron kang goal to achieve. Just because hindi ka naging successful early this year doesn't mean hindi ka na, malas ka na throughout the year. So, kung ano man yung gusto mong i-manifest or gusto mong i-achieve soon, i-visualize mo lang siya na makakamit mo. Kasi the moment na you doubt yourself, that's the moment na lalabnaw yung manifestation mo. Yun ang secret sa manifestation. Own it. Parang nandyan na siya sa buhay mo. Live like it's already in your life. At huwag kang mawalan ng pag-asa at huwag mong pagdudahan ang sarili mo na kaya mo gawin yung pagbabago na yan. Death of an old self is upon you and be prepared for it and be open for it. So, iwan ko na yun doon, Aris. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Merry Christmas! And like, share, subscribe lang po. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye!